Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tayo with evidence. Ako po, delikadong ito kabibig. Congressman Leandro Leviste kakasuhan ng estafa ayon kay Claire Castro. Posibleng makasuhan ng estafa mga kabibig si Congressman Leandro Leviste. Knowing kahapon, the other day, napag-usapan na sinampahan ng kaso ng cyber libel ni Congressman Nino Leveste si Claire Castro at pinagmumulta ng 110 million. Pero si Claire Castro very confident na matatalo niya si Congressman Liano Leveste at hindi siya makapagbayad ng 110 million pesos. Ngayon, ito kabibig, posibleng makakasuhan ng estafa ayon kay Claire Castro itong si Congressman Leandro Leviste. Paano kay bakit mga kabibig? Ito ha, makinig tayo sa statement ni Claire Castro kung bakit at sino daw itong nasa likod. Sabi ni Claire Castro, merong taong nasa likod daw di umano ni Congressman Leandro Leviste na parang nagkukumpas kung ano ang gagawin. Ito na kabibig. We have to be clear on this, George. Na ito iimbestigahan pa at lumalabas na may di umanong kakuntsaba sa taas. At hindi ito magagawa na isang tulad lamang ni Congressman Leviste kung merong hindi kasabwat, may kausap sa itaas sa panahon ni dating Pangulong Duterte. If ever mapapakita itong kuntsabahan. Uy, na-mention niya panahon ni Pangulong Duterte na nasa taas daw. Kakuntsaba sa panahon ni Pangulong Duterte. Sino kaya ang nasa isip ni Claire Castro mga kabibig, no? Uy, mahirap magbitaw ng mga hindi klarong impormasyon. Ako, Claire Castro na naman. Ito na naman tayo. Kaya nga nakasuhan ka ni Congressman Leandro Leviste. At ito na kabibig. Pwedeng makasuhan si Congressman Leandro Leviste. At sinabi niya na kalokohan ito. Kung makikita yung mga word na yon, kakuntsaba, conspiracy, fraud, kung may fraud dito at ito ay lumalabas na may sindikato ba sa loob at may kakuntsabahan, kung sila ba ay more than 5, sila ay maaari makakasuhan ng large-scale estafa. Ito na may naaayo lang. Sabi natin, iimbestigahan ba to? Pero ito yung maaaring maging kaso. Yung mga panloloko lalo na sa gobyerno, may mga taong naapektuhan. Publiko ang naapektuhan. So kung may mga kasabot sila at sila ay masabing 5 or more nagsabwatan, then pwede itong maisama as a large-scale estafa or syndicated estafa. So depende sa elemento yan, George. Well, total nababanggit na nga rin yan kasi sinabi nga ni Ombudsman na allegedly ginamit yung kanyang connection under the Duterte admin, like what you mentioned. Pero of course, kapag ginamit yung connection, hindi maiiwasan na mapag-uusapan natin si Senator Loren Legarda. Will she be part of this investigation as the former finance committee chair during the time of the administration ng Duterte? Depende na po ito kung paano bang mag-iimbestiga at paano sisimula ng ombudsman ang pag-iimbestiga dito. Kasi George, malaking bagay ito para malaman ng taong bayan because it concerns franchise. So kung sinasabi ni ombudsman na maaaring nagkaroon ng spin-off, okay? So pag sinabi ng spin-off, nako, baka lang may panloloko even prior to or simultaneously with the signing of the contract or after even before na mabigay yung franchise kung meron talagang ganito mga klase mga plano. So it has to be investigated, malaman talaga ang kabuuan dito dahil kung sino man yung sinasabi ni Ombudsman Remulla na maaaring kakuntsaba, maaari yung maimbestigahan. May kakuntsaba daw si Congressman Leandro Leviste. Naku po. Ito ang mga komento ng ating mga netizen whose looks was speaking. Magbabaliw na to pagtapos ng ibingan. Hoy, ka-joker ba aniniya? Kongreso ang nagbigay ng prangkisa, hindi presidente. Naku po. Attorney Maunta ka, pandamay na imagination. Naku. Ang parang ghost flood project, di magagawa kung walang konsyaba sa taas. Script pa more. Kung anong narrative ni Remulla susundin ni Claire, ang target mapakinggan sila ng mga tangang nagasunod ni BBM. Hindi talaga mababago si Attack Dog hanggat di na masampulan. O yun kabibig ha? May kakuntsaba daw di umano, posible si Congressman Leandro Leviste at posibleng makasuhan ng estafa.
Ay naku, pag iimbestigahan ito ng ombudsman, mas spin-off daw. Baka babalik lahat ni Congressman Liveste yung ginagawa niya kay Claire Castro. Baka makarma si Congressman Liveste kay Claire Castro. Naku po, kabibig. Ibang storyline na naman yan. On the other hand, mga kabibig, ito ha, sinabi ni Atty. Rowena Guanzon, dating COMELEC chairman, na hindi maganda ang hindi naaayon sa etikang pampubliko para kay Yuse Claire Castro bilang tagapagsalita ng Pangulo na bumabatikos sa Vice Presidente ang sarili niyang vlog. Uy, binabatikos pala ni Claire Castro si VP Sara. Hala, tapos nagtatrabaho siya bilang spokesperson. Parang sinisiraan niya si VP Sara. Ang hirap, di ba? Dagdag pa niya, hindi ito simpleng issue na free speech, kundi usapan ng ethical responsibility at common sense sa isang mataas na opisyal ng gobyerno na inaasahang magsalita para sa buong administrasyon, hindi para sa personal na agenda. Naku po, baka magkakaso din si VP Sara kay Claire Castro. Sa mga vlog pala ni Claire Castro, tinitira niya si VP Sara, sabi ni Atty. Rowena Guanzon. Naku po, at sabi naman ni Congressman Leonard Veste, kung hindi tatahimik yan si Claire Castro, magdadagdag pa sila ng maraming kaso kay Claire Castro. Si Claire Castro naman, hindi natakot kabibig. Oo, wala siyang kinatatakutan. Opo mga kabibig, grabe si Claire Castro. Ha? Sabi niya, panloloko at kasinungalingan mamayagpag kung tayo'y magpapasindak. Hala ka. Naku po, binigyan diin ni Claire Castro na hindi siya magpapasindak sa kabila ng 110 million civil damages sa libel suit na inhain laban sa kanya. Giit ni Castro, kung mananahimik ang may nalalaman, mas lalong mamamayagpag ang mga maling impormasyon at panlilinlang sa publiko. Anya, may nakikita siyang pattern ng pananakot na layong pigilan siya. Hindi lang sa kanyang online platforms, kundi maging sa kanyang opisyal na tungkulin. Sabi niya, kailangan malaman ito ng tao. Kapag nagpasindak tayo, doon na mamayagpag ang panloloko at kasinungalingan. Hala ka, ganun ka-confident si Claire Castro. So ito naman ang tugon ni Atty. Rowena Guanzon hinggil sa sobra naman yung panglait ni Claire Castro kay VP Sara. No, let's watch this video mga kapipig. Di ba dapat lang sa kahit ethics lang, ethical lang, kahit na sabihin mo walang rules ba? Hindi ba common sense yan? Na kung tagapagsalita ka ng presidente, huwag ka na magsalita sa personal mo na vlog. Attorney, mainam po ba ito sa ating gobyerno na meron pong isang tagapagsalita, representative ng gobyerno, palace officer ito, tapos may dual entity na isang political vlogger din, meron siyang vlog eh. Tapos sinabi rin niya, binigyan niya ng linaw na yung kanyang pagiging vlogger doon sa kanyang channel mismo ay labas na doon sa kanyang pagiging isang opisyal ng gobyerno, attorney. Kung dalawa pala personality niya, di schizophrenic siya. Ay, alam ko may mga rules ang government offices sa ganyang kataas na ranggo. Ang sweldo niyan, mga 300,000 ha. Taas ng sweldo ni Auntie Claire ha. Kaya takot yan matanggal ni BBM eh. Ang taas ng sweldo ni Auntie Claire, 300,000 per month. Alam ko mga rules yan dyan sila eh. Hindi ko alam. Dapat ilabas na Malacanang ang rules nila tungkol dyan. Na kung spokesperson ka na, bawal ka na dapat mag-vlog-vlog. Ano ba yun? Hindi ba, pwede ba sabihin niya na, magandang umaga, mga higala. Ako ngayon ito nagsasalita, private person ako ha. Tapos doon, pag doon ka sa Malacanang na ganyan, spokesperson ka naman, schizophrenic ka. Di ba dapat lang sa kahit ethics lang, ethical lang. Kahit na sabihin mo walang rules ba? Hindi ba common sense yan? Na kung tagapagsalita ka ng presidente, huwag ka na magsalita sa personal mo na vlog. Diba? Dinilit niya na lang yan o sinuspend niya na yung personal vlog niya nung in-appoint siya. Kasi baka yung vlog niya na yan, ginawa niya yan bago siya na-appoint. So, hindi naman pwede yun kasi sino nga yung paniwalaan natin dito?
Pag nagsasalita pala siya for the president, tatawa yung tao. Tama. Sabihin ng tao, ito ba si... Ano bang personality ito ngayon? Si Dr. Jekyll o si Mr. Hyde? Opo, opo. Kaya, kung ako sa Civil Service Commission, i-inquiry din nila yan si Jose Claire. Inquiry. Tingnan mo yung rules ng Civil Service Commission sa ukol sa paggamit ng social media. Meron yan. Nakikita niyo rin po na may impact kung bakit ganito po kababa yung rating ng ating administration na ngayon po. Kasi yung nasa communications, minsan labas na doon sa nagiging pagiging representative niya. Parang sarili ba niyang opinion? Hindi mo na alam kung sariling opinion niya or ini-echo niya yung tama. ang stand Tama. ng gobyerno. Kasi magduda na ang mga tao. Oo. Tsaka yung imbis na sabihin niya lang kung ano yung gustong sabihin ni BBM, o anong policy niya, o anong bagong project niya dyan, no? Ina-atake niya yung Vice President. Wala naman sa buong mundo ganyan na spokesperson ng presidente o leader ay dinadamay pa yung away politika sa Vice President. Yan ang number 1 niya talagang kapalpakan. Agoy. Hindi niya ma-distinguish talaga kung ano yung trabaho niya, na focus lang siya as spokesperson ng presidente o yung trying to please BBM. Oh, Kung gusto niyang BBM. Star Award siya ni BBM ba? Atakihin niya si Sara. Opo. Binesweldohan natin siya Tama. Binesweldohan siya ng taong bayan para gawin niya yung trabaho niya maayos hindi naman trabaho ng spokesperson yung mag-atake ka sa Vice President. Tama. Buti nga, hindi siya pinapansin ni Sara Hindi naman siya pinapatulan At Opo. kung ako din naman ang Vice President, ba't ko naman ito papatulan Mas okay nga Mas lalong bumabagsak yung tingin ng tao kay BBM pag ito ang nakikita sa... Hala ka. May point ba si Atty. Rowena Gonzalo, mas lalong babagsak ang pagtingin ng mga tao ni BBM, lalo na si Claire Castro ang spokesperson. Ito sa pagkaalam ko, magiging sa labas o loob sa Code of Ethics and Government Service, dapat kagalang-galang siya. So di niya mahiwalay ang pagka-vlogger niya sa pagiging music niya. Ito pa. Totoo naman, sabi ng mga netizen. Ito pang sinabi ng mga ilang netizen na, tama ka dyan, kaya wag niyo, minsan naman, maging fair si Claire Castro. Kung ano yung dinidiscuss niya sa pagiging USEC, doon na yon. Huwag na siyang mag-discuss na kung ano-ano pa na pwede kasira kay BBM. Siya nga ang source ng panloloko at kasinungalingan kaya nga puro negative ang survey results ni BBM dahil din sa kanya. Ang problema niya, di niya kayang lokohin mga tao, kaya record holders si BBM na may pinakamababang rating sa lahat na naging presidente. Diba? O yun, kabibig. Yun yung ilang mga komento ng ating mga netizens. So ikaw, ano ang inyong komento dito mga kabibig? Tama lang ba itong mga ginagawa ni Claire Castro? Itong pagdidepensa niya kay BBM hanggang sa kanyang personal vlog? At sinisiraan, sabi ni Atty. Rowena Gonzalo, sinisiraan si BP Sara. Buti na lang daw, hindi pinapansin ni BP Sara. Pero sometimes, pumapatuloy si BP Sara kasi sobra na. Kasi if you still remember, sabi ni BP Sara, ay si Claire Castro, garbage in, garbage out. Diba? And I'm sure, naging topic na yan ni Claire Castro sa kanyang vlog. So yan ang sinasabi ng ilang netizens. Tama din naman ang suggestion ni Atty. Rowena Gonzalo na dapat ihiwalay ni Claire Castro ang pagiging vlogger at ang pagiging USEC. Kasi sinasahuran siya ng taong bayan. Dapat magandang delivery ang ibibigay niya. Mga good news about sa admin. Kung ano yung sasabihin ni BBM, yun lang talaga. Wala nang adlib-adlib, mga kabibig. At tama din si Rowena Gonzalo na sana hindi dinalit, kundi ginawang private na lang yung YouTube channel niya or gano'n. Tapos kung matapos ng kanyang trabaho or ma-end ang termino ng BBM, ibalik siya pagiging political vlogger. Di ba mga kabibig? At 300,000 plus pala ang sahod ni Claire Castro. So, mayaman ni Claire Castro. So, pwede niyang bayaran ng 110 million. Confident naman si Claire Castro. Matatalo niya si Congressman Leviste, mga kabibig. At itong si Congressman Leviste na posibleng kasuhan ng istapa.
kung makita na may conspiracy, halak ka mga kabibig. Yun lang kabibig ang ating Tibag Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.